sa akin, mas gusto ko na si Escudero kaysa kay Sherwin Gatchalian. Kasi si Sherwin Gatchalian, magiging Risa Ontiveros Part 2 yan. Meron niyang nasa ear niya, nasa tenga niya na earplugs at ang magdidesisyon ay mga staff na wala namang mandato ng taong bayan dahil hindi nga niya alam kung paano mag-rule kapag merong objection na ginawa isang abogado. No? Alam mo, ang evidence hindi lang pinag-aaralan. Yan talaga ay dapat magkaroon ka ng karanasan, no? Na mahabang karanasan para talaga maintindihan mo kung bakit napakabuti ng rules of evidence at talagang hindi lulusot ang kasinungalingan under the rules of evidence. Pero dapat talaga karanasan bukod pa doon sa pinag-aralan ng rules of evidence. So sa akin, di hamak, mas mabuti na si Cheese Escudero kaysa kay Sherwin Gatchalian. Unahin ko lang muna yung naging reaction mo dito po sa nangyari kahapon na sa wakas meron na silang 13 at masasabi na ba na ito na lehitimo at ano pong masasabi niyo muna sa pangyayari kahapon, attorney? Well, ako, medyo nalungkot ako. No? Nalungkot ako hindi dahil nawala lang si Alan Peter Cayetano. Malungkot din yan kasi ngayon talaga sigurado na ang Senado ay kontrolado na rin ng Malacanang. No? Pero nakalulungkot, makakakuha rin naman pala sila ng 13 boto. Bakit kinailangan pa na bago nila makuha ang 13, inaangkin na nila? Sa akin, importante talaga na kung ikaw ay mambabatas, susunod at susunod ka dun sa nakasaad sa saligang batas. Dahil kung hindi ka makasunod sa saligang batas, huwag ka maging mambabatas. Kasi dapat, para ikaw ay gumawa ng batas, ipakita mo na ikaw mismo gumagalang sa pinakamataas na batas at timba. So nung wala pa 13, dapat hindi sila nagpulit at naghimasok na sila ang kontrolado, ang may kontrol sa Senado. So ngayon, na naghalal sila ng 13, walang kaduda-duda, lehitimo na sila. Pero bakit sila nag-angkin? Lumalabas tuloy na talagang gahaman lang sila sa kapangyarihan na maski yung panahon na wala pa silang 13, talagang gusto na nilang kunin yung kapangyarihan na pagiging Senate President, acting Senate President kuno at pinalitan na nila, lalong-lalo na yung pagiging chairman ni Pia Cayetano sa Committee on Blue Ribbon, no, na alam natin na inasahan talaga ng taong bayan para maging forum, para isiwalat ang katotohanan tungkol dito sa flood control scam. Opo, doon naman po sa pagpapasaklolo sa Korte Suprema hinggil sa pagkwestiyon doon sa June 3 na reorganization po muna kung saan nahati talaga yung Senado. Anong masasabi nyo rito? Medyo late ba yung naging hakbang na yon? And nakikita nyo pa rin na maglalabas pa rin ng desisyon para liwanagin ang lahat para hindi na maulit ito sa hinaharap ng Korte Suprema, attorney? Well, nagtataka rin ako, medyo na-delay yung pag-file nila Senator Alan Peter Cayetano kasi may 11 eh. Bakit naman nag-antay pa sila ng June na anong date pa sila nag-file? Parang June 13 ata sila nag-file, no? The day before na nagkaroon ng 13 itong mga dating usurpers, no? So sana mas maaga na i-file yan dahil kung sila ay kumuha ng TRO, pwede sila na pagbigyan. Marisolba ng hukuman at ito naman ay isang bagay that involves transcendental importance na dapat talagang resolbahin ng hukuman dahil yung primary na kinakailangan bigyan ng linaw talaga ng Korte Suprema, ano bang sinabi ng Korte Suprema dun sa Avellino versus Cuenca na siyang ginagamit na authority ng mga dating usurpers na ngayon ay tunay na majority na, no? So kinakailangan mabigyan linaw talaga kung paano basahin ang desisyon ng Avellino versus Cuenca, lalo't-lalo na pwedeng maulit yan, no? Alam naman natin ngayon na isang senador ay nakakulong, isang senador ay nagtatago, posibleng may isa pang senador, sabi ni Congressman Pulong Duterte na mapadala sa dahig, no? So kinakailangan malinaw talaga kung ano ang basihan ng komputasyon ng majority. Kung susundin ba ang nakasaad sa saligang batas na majority of all members o yung mga nasa jurisdiction lamang ng hukuman. So sa akin, dapat maresolba. Pero ang katunayan, ang Korte Suprema, iwas pusoy talaga yan. Hanggat maaari, hindi sila magdidesisyon kung meron talagang paraan na hindi magdesisyon. Bakit? Kasi nga, ginagalang nila ang mga desisyon ng mga tao na may halal ng taong bayan. Sila kasi, hindi sila halal, wala silang mandato. So yan yung tinatawag nila na talagang nag-exercise sila ng, judicial prudence, no, na wag makimasok kung hindi kinakailangan makimasok. Pero sa ngayon, ang tingin ko nila talaga, honest to goodness, kinakailangan nilang desisyonan yan. Dahil otherwise, paulit-ulit tayong babalik sa Avellino versus Cuenca na wala namang
guidance kung tama ba o mali ang interpretasyon yung dating mga usurpers na ngayon ay Senate majority na. Opo. So, sakali lang po, para mapag-usapan lang, na makakuha ng paborableng desisyon ang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Meron po kasi silang changes na ginawa during sa reorganization po, no? Under Gatchalian, which is yun yung inilagay nila sa rules sa impeachment na pwede na silang mag-appoint ng kung sino man ang ilalagay nila bilang presiding officer na ngayon ang umuugong ay si Senador Chis Escudero. So if ever man na makakuha sila ng posisyon, mababaliwala yung kanilang inaprubahan na rules, attorney? O syempre, kung magdedesisyon ng korte, hindi mababago yung katotohanan na si Sherwin Gatchalian na talaga ang Senate President, no? At yung mga na talaga ngayon mga committee chairpersons, sila na ngayon talaga ang chairpersons, no? Kaya nga sinasabi ko, makakakuha rin naman pala sila ng boto, ba't di pa nila inantay? Pero kung magdedesisyon at ito ay magiging pabor doon sa petition ni Senator Cayetano, mababaliwala lahat ng gawain nung senador ng Senado nung walang quorum. Kasi ang quorum naman talaga sa aking palagay ay 30, no? Majority of all members. So pati yung kanilang pinagbotohan na magiging presiding officer po pwedeng maapektuhan. Bagamat kung tatanungin mo ko, di hamak na mas mabuti na si Senator Chis Escudero na ang maging presiding officer kaya kay Sherwin Gatchalian na wala talagang ideya kung anong sinasabi ng laws of evidence. Opo. Ikaw ba anong masasabi mo na possible si Escudero yung mag-preside? Ano ang nakikita mo dito na pros and cons? Well, sa akin, mas gusto ko na si Escudero kaysa kay Sherwin Gatchalian. Kasi si Sherwin Gatchalian, magiging Risa Ontiveros Part 2 yan. Meron niyang nasa ear niya, nasa tenga niya na earplugs at ang magdidesisyon ay mga staff na wala namang mandato ng taong bayan dahil hindi nga niya alam kung paano mag-rule kapag merong objection na ginawa isang abogado. No? Alam mo, ang evidence hindi lang pinag-aaralan. Yan talaga ay dapat magkaroon ka ng karanasan, no? Na mahabang karanasan para talaga maintindihan mo kung bakit napakabuti ng rules of evidence at talagang hindi lulusot ang kasinungalingan under the rules of evidence. Pero dapat talaga karanasan bukod pa doon sa pinag-aralan ng rules of evidence. So sa akin, di hamak, mas mabuti na si Chis Escudero kaysa kay Sherwin Gatchalian. Opo, dito naman po tayo sa mga umuugong or ano ba to, pinalulutang nila na posibleng ibaba yung threshold sa pagiging guilty, yung bilang ng mga boto para maging guilty ang isang ma-convict ang isang opisyal na ini-impeach, attorney? Well, may track record na kasi itong BBM Senate na talagang babaguhin nila ang nakasaad sa saligang batas para pumabor sa kanila. At dahil sigurado naman ako itong BBM Senate ay nais matanggal sa posisyon si BP Sara para mapatawag rin ng parusa ng permanent disqualification from public office, gagawin nilang lahat ng mga pamamaraan. Kaya nga, ngayon pa lang, nagsasalita na yung mga nasa mababang kapulungan na hindi dapat makaboto yung mga suspendido, no? At hindi ako magtataka kung kasama na rin dun sa magiging desisyon nila, tanggalin sa base ng computation ng 2/3 para matanggal si BP Sara, tatanggalin yung mga gaya ni Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada, at kung ipapahuli nga sa ICC si Bongo, pati na si Bongo. At nandyan pa rin yung possibility na ipakulungan nila si Senator Marcoleta, bagamat sa tingin ko ngayon, hindi na nga mapapakulong itong si Escudero at saka si Villanueva dahil kasapi na sila ng Malacanang Senate. Opo, ang bagong update ngayon, sinuspinde ng Sandigan Bayan itong si Senador Jinggoy Estrada. Baka gagamitin na naman itong rason nila na magkakaroon na naman ng pag-question kung ito ba'y naayon sa ating constitution, lalo na pag doon sa pag nag-decide na sila sa impeachment po na ganito na lang yung gawin natin, suspend lahat, ikukulong, isuspend para lihitimo wala. Mawawala po ba yung kanyang pagkasenador niyan, attorney, or ano bang nakikita niyo po dito? Sa tingin ko, hindi basihan yan. Kasi hindi naman makakaapekto yan doon sa sinasabi ng saligang batas na you need 2/3 votes of all members of the Senate. Pero sigurado ako, sasabihin nila na doon sa 2/3 na yan, ang dapat is mawawala yung mga gaya ni Jinggoy at ni Bato de la Rosa na nagtatago. So, iba yung sinasabi ng saligang batas, iba rin ang gagawin ng Marcos Senate. Kaya nga importante na
mabago ang liderato ng Senado para ang Senado nga ay maging sunod-sunuran sa gusto ng Malacanang.